Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan ay magkakaroon tayo ng dalawang panayam patungkol sa mga mahalagang issue at usapin na mahalaga para sa ating mga kababayan na sa loob man o labas ng ating bansa. Unahin na natin ang una nating paksang pag-uusapan para sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon dahil ang mga scam call dito sa Pilipinas ay tumaas ng 78.44% sa ikatlong quarter ng taong 2025. Yan ay ayon sa pinakahuling Who's Call Philippines Quarter 3 Scam Report ng GoGoLook. Kahit na ganito ang naging porsyento ng pagtaas ng scam calls ay bumaba naman yung mga tinatawag na scam text messages ng mahigit 97% year on year. Isa lamang na patunay na nagbubunga ang public awareness at interagency cooperation. At kaugnay nito ay makakasama natin ang Philippines Country Head and Southeast Asia Regional Director ng GoGoLook, walang iba kundi si Miss Mel Migrinio. Miss Mel, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi everyone. Magandang hapon po. Magandang hapon, Steph. Thank you so much po, Miss Mel, for joining us dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago po ang lahat, siguro para na rin po sa kaalaman ng lahat, ano po itong tinatawag na Who's Call Philippines? Okay. So, Who's Call po kasi, this is the mobile application po itong Who's Call. It's an anti-scam mobile application that our company, GoGoLook, is actually giving out for free, no? Libre po ito sa ating mga Pilipino. Ang Who's Call po, basically, nakakapag-detect po siya kung yung tumatawag po sa atin, ganun din po yung mga nagsesend po sa atin ng mga SMS messages ay scam po ba ito, or itong mga messages na ito pati yung mga URLs or web links po ba ito ay scam related or safe naman po nating i-access. So primarily yan po yung main function po nitong Who's Call anti-scam mobile application po. At mapunta na nga po dito, no, tayo dito sa mga finding po, no, nitong ang scam report para sa ikatlong quarter ng taon. Ano po ba yung mga key findings po, no, na nandito o nakaulat po, no, diyan sa Who's Call Philippines Quarter 3 Scam Report? Okay, so sa Who's Call mobile application po kasi, meron din po kasi ang capability na mag-report po yung mga users. So yung i-share ko po this afternoon na information is based on all of the tabulated reports, no, that our user base reported in our app. So the first one is for the Philippines scam calls. So ang coverage po nito, nag-start po tayo ng July 1 ending September 30. So for the quarter 3, SMS, um, 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 um,
yung pong mga scam calls, nakapagtala po tayo ng 62,390. So, as kumpara po nung last quarter, ang na-record po natin na mga scam calls would be about 34,964. Medyo significant po yung increase, no? May increase po ito ng about 78%. And then kung magkukumpara naman tayo ng same quarter or same period as of last year naman, so this year is at 62,000, nasabi ko po kanina, same period po ng last year, 165,000 naman po. So with that naman, so nakita naman natin yung pagbaba. So ito po yung aming naging analysis, ano. So nakita natin na ang comparison from quarter 2 of this year to quarter 3 of this year, nakita natin na nagkakaroon talaga ng abuse and nagiging rampant yung third party scam. So ano po ito? Alam po nating lahat na may mga banking services and practices po, 'di ba? Yung mga bangko nagko-contract po sila ng third party agencies. Minsan din naman po in-house sa kanila yung pong mga telemarketing nila, telesales, hindi ba po? Pati po yung mga collection functions po nila. So ngayon, alam po ito ng mga scammers, no? So ang nangyayari po dito is that si scammer so meron siya ngayong mahabang listahan ng mga numbers, no? At itong mahabang listahan ng mga numbers na to, pwede po itong AI generated or pwede ito yung mga numbers na nakuha nila, no, out there in the internet, no, na ang sinasabi dito is tatawagan ka tapos magpapanggap na ako po ay, let's say, from the collection agency of this specific bank. So ganun po siya. So ngayon ang intention naman po niyan is actually may mga nakikita kaming topics around naghihingi sila, no, ng nagfa-follow up ng payment tapos naghihingi ng personal data nyo para maipadala kung magkano yung balance nyo. Ngayon kapag naman mga telesales or let's say telemarketing naman po, ang nakikita natin dyan is nag-o-offer, no, kung meron ka po kayong existing credit card or minsan si scammer phishing din, tinatanong, ma'am, may existing credit card ka ba sa ganitong bangko? Kasi wala naman siyang ganong klaseng information at hand. So ngayon, kung sasabihin mo na, yes, meron, so o-offeran ka naman ngayon ng sasabihin nila, ma'am, may promo yung credit card or ma'am, pwede nating increasean yung limit nyo kasi po maganda yung standing nyo and many more. Meron naman mga iba, ma'am, ino-offeran po kayo ng mga rewards at saka mga installment, yung mga iba't ibang installment promotion. So ito yung nakikita natin, ano, and itong klaseng ganitong third party scams, no, this will actually this will actually continue until end of the year kasi lalo na ngayon papasko na. So tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa mga promos, 'di ba? Gustong-gusto natin yung mga nai-increasean tayo ng credit limit kasi ito na rin yung holidays, 'di ba? Maraming gastos, maraming kinakailangan na i-shopping. So kumbaga very convenient for us. So although nung ikukumpara natin based on quarter 3 of last year, may pagbaba. Pero despite sa pagbaba nito, we are seeing a continuous increase for this period until the last period of the year. And siguro, Steph, yung isa ko rin gustong i-share, nakakakita na tayo ng mga AI bot. Nakakakita na tayo ng mga AI bot scam calls. So ano ibig sabihin nun? Ang tumatawag hindi na tao. Ang tumatawag na is yung AI bot targeting hundreds of thousands of numbers. So yan yung nakita natin on the scam calls. Yun namang mga SMS scams, actually we are on a continuing downward trend, no, for the SMS scams. Bakit? Ang nakakatuwa kasi dito is
Actually, we actually commended the efforts of the national government kasi talaga namang massive ang ating educational campaign, 'di ba? Ang DICT, CICC, even NPC, our law enforcement, and of course, this is also fully supported, yung mga civic organizations natin. Well, isa na diyan of course yung mga partners natin from the Scam Watch Pilipinas. Meron din mga sari-sariling anti-scam at anti-fraud campaigns ang mga financial institutions, e-commerce, and the likes, no? So, kumbaga na-inculcate na, no, sa mind ng mga Pinoy, ay teka lang, yung SMS ko na natanggap ko may link. Hindi ko agad i-click yung link kasi baka text scam yan or highly probable text scam yan kasi sa tono pa lang niya. So, yun yung nakakatuwa doon, ano. So, nag-level up naman, ano, yung ating awareness doon. Ngayon, yung last leg, Steffi, ng aming report, no, is ito naman yung mga URLs, di ba? O ito yung mga web links na natatanggap natin. Marami yan. Yung iba sa SMS, di ba, sa mga chat messages natin, yung mga iba naman sa mga emails, di ba? So, ang tawag namin dyan is yung mga risky URLs or potentially suspicious URLs. So, for this quarter, nakapagtala tayo ng total of 27,510. Tumaas to kasi yung last quarter natin nasa 18,700 plus lang tayo. Medyo significant din. It's more or less a 31% increase, no? So ano yung mga klase ng mga URLs na nakita natin na naka-report, no, sa Whoscall mobile app? Number 1 dito at all-time high ito, no? Ibig sabihin regardless of the season, kahit hindi tayo papasok ng holidays, laging top 1 ito sa amin. Yung loan-related scams, yung mga scams relating to promotions and scams at saka reward scams. Gustong-gusto natin yung mga Pinoy. So iba-iba yan, ano, yung mga iba nagpapanggap ganitong bangko or ganitong fintech company, no. So that's number 1. So that is roughly around 25,000 plus. Ang next dito is yung online gambling. So alam naman po nating lahat na talagang todo-todong pagbraso dito ng national government, pati law enforcement, and also we've seen a number of private enterprises really battling about the online gambling. Nakakatuwa po dito, malaki po ang binaba ng online gambling natin, no? Before po kasi last quarter meron po tayong natala na 4,308. Pero nung itong quarter 3 na to, Steph, 275 na lang. So that is 93% drop, no? Actually during our press con, we actually commended the efforts being led by the Cybercrime Investigation and Coordinating Center under the esteemed leadership of Yusek Aboy Paraiso. No, of course kasama diyan DOJ, mga kaibigan natin sa PNP-ACG, PAOK, and the rest, no. So it really shows, na lahat ng efforts sila ay nagbunga naman. And then, yung sa risky URLs o yung mga suspicious URLs, bago ito, no, sa aming mga nire-report, lalo na pagpapasok na yung Pasko, nagiging dominant na ngayon yung travel scams, no. So marami tayong nakikita na mga suspicious URLs encouraging Filipinos to really avail of a travel promo. So ito din, this is something na nakikita natin hanggang end of this year kasi papasok na tayo sa holiday season. Yes. So nandiyan na yung, 'di ba, yung capacity to actually spend, capacity to pay, mas malaki. So naturally, mas magi-invest ka into going out somewhere else, going abroad, or let's say in other provinces or so. So kaya yung mga scammers natin executing different modus operandi for a travel scam, it will also be rampant this quarter and up to the end of this year. So yan yung mga highlights ng ating report, Steffi. Miss Mel, ito naman po, no, ano po yung inyong naging recommendation, no, upang tuluyang maresolba ang mga problema sa scam calls and texts? Although alam naman natin na sabi nyo nga po ay bare months, no, at marahil mas since meron tayong kapangyarihan to spend, no, this
these bare months po, no, ay baka dumami pa po ito. So ano po yung mga naging recommendation and ano po ang magiging involvement po, paano po ang cooperation with the government regarding these recommended measures? Okay. So I think for us, no, because we are already in the digital age, hindi ba? So basically, lahat ng ginagawa natin, laging merong kaakibat na social media activities. Halos karamihan ng mga financial transactions natin, di ba? Nag-a-access ka ng internet. So ang ibig sabihin po nun, kinakailangan that we also need to double down on our efforts. Number one is to verify the source, di ba? Kasi baka naman pag kinlik mo yung link na yan, pag binasa mo talaga yung message na yan, it calls for an urgent action, or it solicits your personal information, or it asks for some of your financial information na katakataka naman na bakit mo kinakailangang ibigay, hindi ba? And then make sure, di ba, that when we need to safeguard our access credential. Ano ibig sabihin po ng access credential? Yung username nyo, yung password nyo, di ba? Hirapan naman po natin yung password natin. Yung mga iba nga po hindi na gumagamit ng password, gumagamit na ng biometrics. So if your platform, diba, the platform that you are transacting with would have the capability for a biometrics protection, I would highly encourage na you actually avail of that, no? And then exercise your biases. Napakarami po kasing mga cases ngayon ng deepfakes, 'di ba? Mga websites, mga reputable websites, 'di ba? Web pages na namimimik po ito. And then ganun din po, exercise your biases in terms of the proliferation of the fake news. In terms of our programs naman, we are working on well, as far as whose call is concerned, no, we are continuously sharing, no, anti scam use cases as well as action points on how they can protect their digital identity online. So ang focus pa din nito is ano yung pwede mong gawin as an ordinary citizen, para hindi ka ma-scam. We will be also working with Scamwatch Pilipinas, no, to actually kickstart an LGU campaign. Although hindi namin pa madadaanan lahat ng LGU, no, kasi marami-rami po 'yan. Tsaka malakihang efforts din po. Pero we will be starting by next month, no, an LGU campaign, really educating the masses. And of course, kasama po sa ating continued education is dahil mahal po ng Gogolook, yung pong sambayan ng Pilipino is patuloy po kaming magbibigay ng libreng gamit po, 100% free use ng Who's Call Mobile Anti-Scam App po. At hindi ko na po masyadong kukunin ang inyong oras, Miss Mel, dahil alam po namin na meron pa po kayong other engagements for today. Mabilisan na lang po na last message para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Okay, so I guess our last message would be let's double down on how we observe yung mga sites po na mga ina-access natin, yung mga online financial services. Always verify para po at least hindi po tayo agad-agad, no, hindi po tayo agad-agad na i-scam. And meron din po tayong batas, I'm pretty sure alam niyo din to, yung Philippines Data Privacy Act. Maganda po na alamin nating maigi ano po ba ang karapatan natin, tayo po as data subjects, di ba? Because if we exercise our rights as data subjects, di ba, we also at the end of the day protect our own identity every time that we make any movement or any transaction online. So ayan lang po. Magandang hapon po, ma'am. And magandang hapon po sa inyong lahat. And with that po, maraming salamat po, Miss Mel, for joining us po dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po. Mabuhay po kayo. At ating pong nakasama ang Philippines Country Head and Southeast Asia Regional Director ng Gogolook, walang iba kundi si Miss Mel Migrinio. Magbabalik po ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang paalala.
Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. At nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon para sa ikalawang panayam. Para sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon ay makakasama na po natin ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Walang iba kundi si ASEC Irene Dumlao patungkol po sa assistance na ibinibigay ng DSWD sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang lindol. ASEC Dumlao, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon, Steph. Magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Maraming salamat, ASEC, para sa pagsama niyo pong muli dito sa aming programa. ASEC, magkano na po ang halaga ng tulong o aid na napamahagi na po sa mga apektado ng lindol sa Cebu, Davao Oriental at maging sa Surigao del Sur? Well, unang-una, Steph, nais ko munang banggitin na ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy po sa pagpapahatid ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad. Ito, of course, ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po natin yung kapanatagan ng kalooban ng mga kababayan natin na naapektuhan ng iba't ibang disasters kagaya ng typhoon and, of course, yung earthquake. Kung kaya nga po, sa DSWD, patuloy tayo na nag-provide ng augmentation support sa mga local government units. Katunayan, Steph, dito sa mga naapektuhan ng 7.4 earthquake sa Davao Oriental, ang DSWD ay nakapag-provide na ng mahigit 78,000 na mga family food packs, mahigit 5,000 din na ready-to-eat food ang pauna nating na-distribute. And then, of course, yung non-food items. Gayon din po, nakapag-provide din tayo ng mga financial assistance sa ilan po sa mga naapektuhan. And dito naman po sa naapektuhan ng 6.9 earthquake, dyan naman sa Bogo City, Cebu, ang tulong na naipaabot na natin ay umabot na ng 500,000 family food packs. Ano po iyan, 2 waves na. And aside from the food packs, nag-release rin na tayo ng mga ready-to-eat food packs at gayon din ng mga non-food items. For both areas, Steph, dineploy natin ang mobile kitchen, mobile command center, yung water tank and water treatment truck natin. Nang sa gayon ay may provide din tayo na hot meals and gayon din po yung may inom na tubig. Dahil napakahalaga ng provision na iyan. Gayon din po, nagsagawa tayo ng mental health, psychosocial mental health support services para sa mga kababayan natin na nakakaranas nga ng anxiety o trauma bunsod ng mga naapektuhan o bunsod ng sunod-sunod na pagyanig nga po ng kalupaan. Dito sa Bogo, Cebu, ang total cost of humanitarian assistance na na-provide na po natin ay more than 282 million pesos. Yan na po yung una nating naipaabot sa mga naapektuhan. And sabi ko nga kanina, Steph, nagpapatuloy pa rin po tayo sa pagpapahatid ng tulong sapagkat meron pa rin po tayong mga ina-assist ng mga kababayan po natin. ASEC, kumusta naman po yung coordination po ng DSWD with your field offices po sa mga rehiyon na apektado at maging sa mga lokal na pamahalaan na naapektuhan ng mga nagdaang lindol? Sorry, Steph, na hindi ko na
maging malinaw yung huling katanungan mo. Sige po. Ulitin ko lang po, ASEC, kumusta na po ang koordinasyon po no, ng DSWD sa, hindi lamang doon sa inyong mga field offices no, na nakakalat doon sa mga rehiyon kung saan nandun yung mga apektado ng lindol, kundi maging doon sa mga LGUs na kumbaga ay sakop no, na mga apektado nga po nung lindol. Yes, Steph, actually, maayos po yung ating koordinasyon with the various local government units. In fact, makikita naman po natin na immediately after these incidents ay nagtungo si Secretary Rex Gatchalian upang makipagpulong sa mga local officials at ma-determine kung ano yung kaukulang tulong na maaaring maipabot ng DSWD. Prior to these disasters ay maayos din yung ating koordinasyon, especially so na tayo nakapag-preposition ng mga goods sa mga warehouses na karamihan ay pagmamayari po ng mga local government units. By virtue of a relief prepositioning agreement ay nagagamit po natin ang kanilang mga warehouses. Nang sa gayon, anytime na magkaroon ng pangangailangan ay mag-access po natin agad-agad yung pong mga goods at mai-provide po agad doon sa mga naapektuhan. So, Steph, isa sa mga kagandahan ng nangyayari sa in terms of our disaster response operations is because we have good working relationship with partners, particularly mga local government units. Kaya nagiging efficient yung pagpapahatid po natin ng tulong. Because local government units also complement the humanitarian action being undertaken by the department. So meron na kaming goods, naka-prepare na, nagre-replenish kami o dinadagdagan namin yung mga stockpiles while the local government units ensure na ito ay makarating, yung mga food banks and other relief items ay makarating doon sa kanila pong mga nasasakupan. So nagtutulungan tayo, Steph, in other words, nang sa gayon ay matiyak na yung mga pangangailangan po ng mga kababayan natin ay agad po nating maipahatid. Ito naman po, ASEC, meron po bang mga programa po no ang DSWD na pwede po kumbaga na may avail ng ating mga kababayan na apektado ng lindol, especially po na sa ngayon ay patuloy pa rin po silang bumabangon mula sa naturang sakuna? Yes, Steph, actually in some areas tayo ay nag-i-implement na ng emergency cash transfer. In fact, sa Masbate ay ongoing yung isinasagawa natin ng mga payout activities. Dito kasi nagpo-provide tayo ng tulong pinansyal nang sa gayon matulungan yung early recovery ng mga kababayan po natin. Ibig pong sabihin nito, yung tulong pinansyal na naipapabot ay maaari nilang gamitin pagsasaayos ng kanilang mga nasiring tahanan o pagsasaayos ng nasira po nila ng mga kabuhayan. And maaari rin po nilang gamitin ito sa pangangailangan ng kanilang pong mga anak, particularly for other food requirements. So ito, gaya ng nabanggit ko, binabahagi natin in areas na meron pong declaration ng state of calamity and meron pong talaan na mula sa local government units ng totally and partially damaged houses. Isa pa kasi ito doon sa ating tinitingnan dahil binibigyan nga natin ng prioridad yung pong mga kababayan po natin na talagang napinsala itong mga nagdaang mga kalamitan. ASEC, hindi ko na po masyadong kukunin ang inyong oras. Ano na lamang po ang inyong mensahe para sa mga taga-subaybay ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon? Steph, lagi nating sinasabi sa ating pong mga kababayan na naririto po ang Department of Social Welfare and Development sa pamumuno po ni Secretary Rex Gatchalian upang tumulong na matugunan yung pangangailangan po ng ating mga kababayan na naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. At gaya ng nabanggit ko, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin nga na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad. Nakatutok ang DSWD sa pagtitiyak na meron po tayong sufficient resources nang sa gayon ay masustain natin yung ongoing disaster response operations and matiyak din na kasama ang buong pamahalaan sa pagbangon po ng ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyo at ng earthquake. Makakaasa po kayo ng patuloy na maagap at mapagalingang serbisyo ng DSWD.
And with that po, maraming salamat po, Asek, sa pagsama niyo pong muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Magandang hapon. At ating pong nakasama dito sa programa si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Dadako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. walang nakikitang dahilan sa ngayon para gamitin ang veto powers sa gitna ng patuloy na paglalatag ng pambansang budget para sa susunod na taon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Walang nakikitang indikasyon sa ngayon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pairalin ang veto power sa harap ng patuloy na paglalatag ng national budget sa 2026. Ayon sa Pangulo, kasama siyang naglatag ng National Expenditure Program o NEP at sa pinakahuling silip at pag-aaral sa isinumiteng panukalang pambansang budget ay wala naman silang nakitang mga proyekto doon na hindi naka-align o labas sa isinusulong na Socio-Economic Development Plan ng administrasyon. Ganun pa man ay hindi pa naman tapos ang pagtalakay dito, sabi ng Pangulo, at daraan pa niya ito sa Senado at Bicameral Conference Committee. Binigyan din rin ng Pangulo na sisiguraduhin niya ang paglapag ng proposed budget para sa 2016 sa BICAM ay pareho pa rin ang susunding mga plano. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So the last time that I saw the last version of the budget, wala naman ako nakita na humihiwalay doon sa plano ng national government. Kaya't hindi siguro kailangan mag-veto. Pero tignan natin kasi hindi pa tapos ang proseso. Dadaan pa sa Senado yan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, BICAM deliberation ng 2026 national budget ila-livestream na upang mabantayan ng mga Pilipino kung sino ang mangingialam sa pondo. Ito ay ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kabangulat, ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Nagkasundo ang Malacanang at dalawang kapulungan ng Kongreso na i-livestream ang gagawing bicameral conference para sa 2026 national budget. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng pinalalakas na laban ng pamahalaan kontra korupsyon. Sa ganitong paraan, ayon sa Pangulo, magiging bukas sa publiko ang pinal na proseso sa pagbusisi sa budget. Dahil dito, mababantayan anya ng taong bayan ang proseso at makikita kung sino ang makakalikot o gagawa ng pagbabago sa pambansang pondo. Sabi ng Pangulo, public hearing naman talaga ang BICAM ngunit hindi ito nasusunod dahil mayroon pa niyang small committee. Ngunit para sa 2026 budget, aalisin na anya ito upang maging ganap ang partisipasyon o pagbabantay ng mga Pilipino sa lalamanin ng 2026 national budget. So that's what I told them already. There is no more small committee. Ay yung dating ginagawa that they have a BICAM, then they suspend, then there's a small committee. Wala nang small committee. I had the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who made those changes or who proposed those changes, so that people will know. So that is what we have instituted, some new. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pag-livestream ng BICAM tungkol sa 2026 budget bill, sinegundahan ni Senate President Tito Soto. Kamara nakapagsumita na ng digital copy ng 2026 budget bill sa Senado. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion.
Sinigundahan ni Senate President Vicente Soto III ang anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ila-livestream ng Bicameral Conference Committee o BICAM meeting para sa panukalang 2026 national budget. Sa BICAM, pinagkakasundo ng mga senador at kongresista ang mga hindi magkakatugmang bersyon nila ng national budget bill. Ayon kay Soto, ito mismo ang napagkasunduan nila ng Pangulo. Katunayan, si Soto anya ang nagmungkahi ng probisyong ito sa joint resolution nila ng Kamara. Samantala, inanunsyo naman ni Senate Committee on Finance Chairman Senadora Sherwin Gatchalian na in-upload na ng Kamara ang 2026 General Appropriations Bill o GAB kasama ang mga annexes nito sa website ng House of Representatives. Sinabi ni Gatchalian na nagsumite na rin ang Kamara ng digital copy sa Senado alinsunod sa resolusyon nila sa transparency ng National Budget Bill. Ito anya ang unang pagkakataon na in-upload ng GAB at isinumite sa digital format dahil dati ay isang kopya lang ng 4 volumes ng GAB ang ipinapasa sa kanila. Ngayong araw, nakatakdang ipamahagi ng Senate Committee on Finance sa bawat senador ang digital copy ng 2026 budget bill mula sa Kamara. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Independent Commission for Infrastructure o ICI, walang nakikitang epekto matapos ang hindi na pagtulong ng mag-asawang Diskaya sa investigasyon ng maanumalyang flood control project sa bansa. Ang kabangulat, ihahatid naman sa atin ni AJ Ignacio. Walang nakikitang epekto ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa kanilang investigasyon ang hindi pagkikipag-cooperate ng mag-asawang Diskaya bilang resource person ng kanilang komisyon. Ayon kay ICI Executive Director at spokesperson Attorney Brian Hosaka na hindi maepektuhan ang investigasyon ng komisyon sa 2 tao lamang. Aniya na maraming nais mag-testify at magbigay ng impormasyon na mag-uugnay sa mga taong sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Dagdag pa ni Hosaka na once na magdugtong-dugtong na nila ang mga impormasyon at ebidensya ay makakapag-recommend at makakapag-file na sila sa Office of the Ombudsman. Pakinggan natin ang pahayag ni ICI Executive Director at spokesperson Attorney Brian Hosaka. Marami naman tayong mapapagkuhanan ng information. In fact, ang dami nang nagte-testify. And pagdudugtong-dugtong natin lahat yan para makuha natin kung ano talaga nangyari at makuha natin kung ma-filean natin or ma-recommend natin na ma-filean itong mga taong to. But definitely, we will get to the bottom of this. We will continue our investigation para malaman natin kung sino talaga yung mga may sala. Muli namang siniguro ni Hosaka na patuloy ang kanilang investigasyon at mapapanagot ang sino mang may sala sa nasabing mga maanumalyang proyekto. Mula rito sa tanggapan ng ICI sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Philippine National Police o PNP tutulong sa pagpapatupad ng 60 araw na price freeze sa Davao Oriental matapos ang magkasunod na lindol. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Sanib puwersang babantayan ng Philippine National Police, Department of Trade and Industry gayon din ng mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng 6 na araw na price freeze para sa mga pangunahing produkto sa Davao Oriental. Ito ay para protektahan na rin ang mga consumer sa nabanggit na lugar matapos sa padapain na magkakasunod na lindol nitong nakalipas na linggo. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., katuwang ng DTI ang PNP sa pagtitiyak na walang magsasamantala sa sitwasyon para sirain ang supply chain sa gitna ng krisis. Saligaan niya ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat kumilos ang lahat ng ahensya ng pamahalaan upang pangalagaan ang mga apektado ng kalamidad at mapanatili ang kaayusan gayon din ang kapayapaan sa mga komunidad. Una ng inanunsyo ng DTI ang pagpapatupad ng automatic price freeze para siguruhin na sapat at abot kaya ang presyo ng mga pangunahing piliin at produkto sa panahong bumabangon pa lamang ang mga residente mula sa epekto ng lindol. Epektibo ang price freeze mula Oktubre 13 hanggang Disyembre 12 ng taong kasalukuyan. Para sa Bagong Pilipinas, J. Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa Luzon. Ricarte Day sa lungsod ng Batak ipagdiriwang sa pamagitan ng isang job fair. Ang kabaulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Kageddan iti may kasangagasot 50 nga anibersaryo iti panagkasangay ni General Artemio Ricarte ito Lunes, Oktubre 20. Iyoswat ti lokal na gobyerno iti syudad ti Batak ti maysa nga trade fair. Iti daytangal daw indeklara ti Malacañang special non-working holiday iti nadakamat a syudad tapno makipagkaykaysa iti panangpadayaw iti nailyan Abanwar. Kalpasan iti programa isunti pa kayos motan iti job fair iti Imelda Cultural Center. Nagduduma trabaho kas dagiti bakante posisyon iti LGU, cashier, customer service representative kadagiti nagduduma nga business process outsourcing companies, dagiti hotel staff, supervisor ken staff dagiti groceryaan, financial advisor, engineers, safety officers, bodigero ken dadumapay ti mabaling aplikaran dagiti aplikante. Nagpalagip ti Human Resource and Management Office iti lokal na gobyerno amang rugiti na sango job fair iti garop alas 9 iti bigata aging ganat alas 4 iti malam ken itugot dagiti nasita dokumento iti aplikasyon iti trabaho kas iti resume, ID, pictures ken dadumapay. Tinasaw nga job fair ket nagbinuligan ti lokal na gobyerno ken Department of Labor and Employment Ilocos Norte. Manipod iti syudad Dilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan. Sa Lawag pa rin tayo, LTO sa Lawag muling hinikayat ang mga motorista na kumuha na ng bagong plate number. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Rani Dorilag. Inalukoy ti Land Transportation Office Lawag District dagiti motorista nga agkamang iti opisina datap no mga latibaro a plaka dagiti lugan wenno motorsiklo. Dati tinpatad ni LTO Lawag District Chief Susan Gagarin nga agtultuloy ti parag-release kadagiti plaka dagiti behikulo kuna ni Gagarin nga itugot ti photocopy ti official receipt ken certificate of registration ti behikulo tapno maikan ti baro a plate number. Ilalawag ni Gagarin ang malaksid iti ending number ti plaka ti baro a plate number a maited iti motorista ket saanen a maipada iti kombinasyon ti numero ken letra iti temporaryo a plate number ngay muna anaypan iti rehistro ti lugan wenno motorsiklo. Kuna ni Gagarin ang mabaliwan ti nakasurat iti plate number iti rehistro wenno iti official receipt into no agrenyo iti sumaro no atawen itinto nga iti certificate of registration ket mabaliwan laeng kalpasan ti transfer of ownership. Inayon ni Gagarin nga dapat ti maited iti motorista a sertifikasyon kalpasan ang nakaala ti baro a plate number daytoy. Ikarkarigatan ti LTO Lawag amay kan ti baro a plaka dagiti motorista gaputa mapaigitan ton ti no plate no travel policy. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo.
Mahigit 1,700 pamilya sa La Union na nasiraan ng bahay dahil sa bagyo nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, Police Regional Office o PRO8 na mahagi ng food packs sa mga apektado ng lindol sa Cebu. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Daisy Balizar mula sa Borongan. Nagpahayagin pagpaid ang Police Regional Office 8 kon Pro 8 pinaagihan distribution in 500 nga food packs ha mga komunidad nga grabe nga naapektuhan han 6.9 magnitude nga linog ha Cebu. Pinangunahan ini ni Police Brigadier General Jason Capoy, Regional Director, ha ilaroman programa Jacob's Care to Serve and Share ngan inisyatibo haton Brotherhood of PROs nga nagpapakitan kooperasyon haton mga Police Regional Offices sa panahon han krisis. Gintagan ayuda at unom nga barangay ha syudadhan Bogo daan bantayan ngan Medellin. Antes pa ang distribution, 44 nga personnel ang naging padara lugar kumo medical responders, rescue team ngan seguridad nga nadugangan pa inihin 22 para naman ang relief operations. Sumalakan kapoy nagpapakita inihan dedikasyon han Police Regional Office 8 ha pagbulig hay kasi Pilipino bisan pahain nga rehiyon. Tika nga Borongan City, ini Daisy Lalosa Bilizar para ha Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Balizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Pasigarbo 2025 isinagawa sa bayan ng Bontoc, Southern Leyte. Narito ang ulat mula naman kay Ruel Bugnos. Ang lokal nga kagamhanan sa Bontoc, Southern Leyte sa pakigtambayayong sa Department of the Interior and Local Government yung DALG, malampos nga nagpahigayon sa Pasigarbo 2025 awarding ceremony kanitong adlaw nga Lunes, Oktubre 13, 2025 sa Liga ng mga Barangay Function Hall. Ang Pasigarbo 2025 o sa kini ka mahinungdanong kalihukan nga nagila sa talagsaong paningkamot ug walay paglubad nga dedikasyon sa mga barangay sa paghatod sa dekalidad nga serbisyo publiko ngadto sa komunidad. Kini nga pag-ila naglangkob sa lain-lain nga mga bahin sa pagdumala lakip na ang Barangay Peace and Order Council, Barangay Anti-Drug Abuse Council, Barangay Road Clearing Operations, Solid Waste Management Implementors ug Hapag Implementors. Dugang paniyana, nagpasinog usab kini sa mga maayong kontribusyon sa Most Outstanding Lupong Tagapamayapa, Child Development Worker, Barangay Secretary, Barangay Treasurer, Sangguniang Barangay, o gapunong barangay nga mipadayon sa pagserbisyo sa ilang nga mga konstituente. Pinaagi nini nga mga pag-ila ang Pasigarbo 2025, nagsilbing testamento sa diwa sa maayo nga pagdumala, pagkamay tulubagon o paghatag og gahom sa komunidad, mga mithi nga nagpadayon sa pagbalig-on sa pundasyon sa lokal nga kalambuan. Mula sa Radyo Pilipinas Sugod, ito si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Puntahan naman natin ang Mindanao. Malaking kumpanya interesadong magnegosyo ng traffic at CCTV system sa Cagayan de Oro. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Ryan Carbon. Usa ka dakong kumpanya ang nagpadayag og kaikag nga mobubo og puhunan sa natad sa modern traffic system o closed circuit television surveillance dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang Davao City-based traffic engineering company M3P Builders Company nga gipanguluhan nila ni Engineer Michael Masipag, General Manager ug Engineer Mark Benson Pakatang, Operations Manager, may representar sa ilang project proposal at ubangan sa mga kadagkuan sa Roads and Traffic Administration, City Engineering Office, City Information Office, City Planning and Development Office ug sa City Disaster Risk Reduction and Management Department. Ang maong kumpanya aduna nay kasinitian sa kapa sa traffic signalization o CCTV surveillance systems. Diin pipila ni ini gipatuman sa mga progresibong syudad sama sa Makati Central Business District, Davao City, Valencia City, Bukidnon ug uban pa. Gilauman nga makigtagbo sa dili madugay ang mga tigdumala sa nahisgutang kumpanya kang Mayor Clarix Oy aron formal nga irepresentar ang ilang gisugyot nga proyekto. Gikan diri sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon. Sa Cagayan de Oro pa rin tayo, kadiwa ng Pangulo, inilunsad sa naturang lungsod. Ang detalye ng balita, ihatid naman sa atin ni Kokoy Medina. Gilusad ang pilot launching sa kadiwa ng Pangulo dito sa Barangay Tigdapuluhan ng Dakbayan sa Cagayan de Oro niadtong adlaw Sabado, Oktubre 11 ning kasamtangang tuig ato sa Clarix nga serbisyo sa baryo. Ang implementasyon sa kadiwa ng Pangulo usa ka inisyatiba sa lokal nga pagamhanan pinaagi sa City Agricultural Productivity Operations Office, maingon man sa Agribusiness Development Division o sa Department of Agriculture Regional Field Office din. Diin ang mamag-uma sa matag barangay hatagag kahigayunan nga dalhon ngadto sa KSB ang ilahang mga baligya diin direktang maka-display og makabaligya sa ilahang mga presko nga mga produkto sama sa prutas, gulay, root crops o uban pang mga produkto aron kini makahata og dugang nga kinitaan ngadto kanila. Sa unang higayon sa kadiwa ng Pangulo sa Barangay Tigdapuluhan, miduyog ang Barangay Tigdapuluhan Victory Farmers Association, Integrated Victory Farmers Association, Mahinafa Magayad Higaonon Integrated Abaca Farmers Association o ang Salimbala Tigdapuluhan na Cagayan San Isidro Community Farmers Association. Ang kadiwa ng Pangulo usa ka lakang aron mapalig-on ug matabangan ang panginabuhian sa mga mag-uma, maingon man ang makahatag og kausbawan sa sektor sa agrikultura ning Dakbayan. Gikan din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga Peninsula Exposition na tinaguri ang pinakamalaking trade fair sa Region 9, muling bubuksan ngayong Oktubre sa Zamboanga. Narito si Shirley Espino para sa balita. Ay conducí este mes de octubre el Zamboanga Peninsula Exposition o Zampex 2025 aquí en la ciudad de Zamboanga. El Zampex 2025, que es el más grande trade fair que te conducí cada año en la Region 9, amo parte de mga actividad como celebración del hermoso festival. Este encabeza el Department of Trade and Industry o DTI 9, donde te esperanza que hay man showcase el diferente mga produkto del mga negosyante o Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs na Zamboanga Peninsula. Por este año, el mga exhibitors que ay participan na 5-dia trade fair na KCC Mall de Zamboanga amo el mga negosyante lokal desde diferente parte del rehiyon. Desde na RP Zamboanga iyo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Narito naman ang balitang hatid sa atin ni Dayanara Hake mula sa Butuan. Aktibo nga nakiglambigit ang mokabat 80 ka mga delegado gikan sa Caraga Region sa gipahigayon nga 18th Philippine National Corn Congress Mindanao Cluster nga gibuksan sugod adlaw Martes, Oktubre 14 hangtod karong adlaw Oktubre 16, 2025 sa dakbayan sa Coronadal South, Cotabato. Mitambong sa maong kalihukan ang mga personahe sa Department of Agriculture Caraga, mga lokal nga kagamhanan ug labaw sa tanan sa mga mag-uuma sa mais. Gibida sa Caraga Region pinaagi sa booth nga gipahimutang ang mga produkto sa rehiyon gikan sa mais ug ingon man ang teknolohiya sama sa corn germplasm utilization through Advanced Research and Development o SEAGARD. Ang mais mo ikaduhang labing importanteng produkto sa agrikultura sunod sa humay sanglit importante kini alang sa tao ug sa hayop. Gawas sa Caraga Region mitambong usab sa kalihukan ang uban pang rehiyon sa isla sa Mindanao ug ingon man pipila ka partisipante gikan sa ubang parte sa nasud. Ang 18th Philippine National Corn Congress nagtangag sa tema Magkauban sa paglambo sa moderno ug mauswagong maisan. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Hake mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Philippine Statistics Authority o PSA 10 palalakasin ang kamalayan ng publiko sa statistics sa pagdiriwang ng 36 National Statistics Month. Ang kabang ulat ihatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Palig-unon pa sa Philippine Statistics Authority o PSA Regional Statistical Services Office din ang kahibalo sa publiko kabahin sa kahinungdanon sa statistics sa paghihimo og mga desisyon ug pagpalambo sa mga pulisya sa gobyerno atol sa pagsaulog sa 36 National Statistics Month karong Oktubre. Sumala ni PSA RSSO 10 Chief Statistical Specialist Sara Balagbis, padayon nga gipisyogda sa ahensya ang paggamit sa datos isip giya sa paghimo og mga desisyon ug pagpatuman sa mga programa sa gobyerno. Matud pa niya, gikinahanglan gihapon ang mas lapad nga kampanya aron mas mapalawom pa ang pagsabot sa publiko sa kahinungdanon sa statistics. Kalabot niini, nagpahigayon ang PSA 10 og lain-laing kalihukan sa tibok bulan sa Oktubre sama sa exhibit, tree planting, quiz bee, information drives ug uban pa aron madasig ang publiko nga hatagan og bili ang statistics isip giya sa kalambuan. Ang National Statistics Month unang gisaulog niadtong 1990 pinaagi sa Presidential Proclamation No. 647 nga gipirmahan ni kanhi Presidente Corazon Aquino aron mapalapdan ang kahibalo ug pagdayeg sa publiko sa statistics ug mapalig-on ang suporta alang sa pagpaayo sa kalidad sa datos sa nasud. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan sa pamagitan ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang patuloy na paglaki ng remittances ng overseas Filipinos o OFWs na umabot sa 3.2% nitong Agosto ng taong kasalukuyan. Batay sa datos ng BSP, nasa $2.98 billion ang cash remittances sa naturang buwan, mas mataas kumpara sa $2.89 billion noong Agosto ng nakaraang taon. Umabot sa $2.35 billion ang kontribusyon sa remittance ng mga land-based overseas Filipinos, habang $626 million naman ang kontribusyon ng sea-based overseas Filipinos. Mula buwan ng Enero hanggang Agosto ngayong taon, umangat ang cash remittances sa 3.1% o katumbas ng $22.91 billion mula sa $22.22 billion noong nakaraang taon. Nananatili ang United States bilang top source ng remittances sa Pilipinas sa naturang period. Sinusundan nito ng Singapore at Saudi Arabia. Nakatulong ayon sa BSP ang pagtaas ng cash remittances sa paglaki ng personal remittances. Tumaas sa 3.2% o katumbas ng $3.20 billion noong Agosto 2024 kumpara sa $3.31 billion nitong Agosto 2025 ang personal remittances na kinabibilangan ng mga cash na ipinadala sa bangko at informal channels, maging mga remittances na in-kind. Sa year-to-date, tumaas ang personal remittances sa 3.1% mula $24.74 billion na naitala noong Enero hanggang Agosto 2024 at $25.51 billion noong Enero hanggang Agosto ng taong 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbigay ng donasyon ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng Patient Transport Vehicles o PTVs na nagkakahalaga ng 141 million pesos sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO upang iparating sa mga benepisyaryo ng ahensya sa buong bansa. Payag ng PAGCOR, nilagdaan nito ang Memorandum of Agreement sa PCSO upang isapormal ang kolaborasyon. Kasama sa donasyon ang 70 fully equipped PTVs na ipapamahagi ng PCSO sa kwalipikadong mga lokal na pamahalaan o LGUs para sa pagpapahusay ng access sa emergency medical transport at healthcare services, lalo na sa mga liblib at hindi masyadong naaabot na mga lugar. Bawat PTV unit ay mayroong GPS navigation system, stretcher, medical oxygen, wheelchair at first aid kit upang matiyak ang ligtas at epesyenteng paghatid ng pasyente sa oras ng pangangailangan. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ipinapakita ng donasyon ng suporta ng ahensya sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang health at emergency response system ng bansa. Ang 70 unit donation mula sa PAGCOR ay bahagi lamang ng pangako na magbibigay ito ng kabuang 246 PTVs sa local government units, hospitals at frontline agencies sa buong Pilipinas. Buhat ng pasimula nito noong buwan ng Pebrero, nakapagbigay na ang PAGCOR ng 60 PTV units sa iba't ibang benepisyaryo, institusyon at ahensya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng mga opisyal ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na mas mababa ngayong Oktubre ang overall power transmission rates para sa mga end consumer kasabay ng pagbaba nito sa 1.23% o 1 peso 39 centavos per kilowatt hour. Sa pulong balitaan, sinabi ni NGCP Assistant Vice President and Regulatory Management Head Julius Ryan Datinggaling na bumaba ang overall average transmission rate mula sa 1 rate. Paliwanag ni Datinggaling, ang mga transmission wheeling rates ay mga binabayaran mula sa transmission operator para sa pangunahing serbisyo ng paghahatid ng elektrisidad, habang ang AS rates naman
ay tumutukoy sa pass-through costs ng reserve market, tap services at bilateral contracts na pinasuka ng NGCP upang makatulong sa pag-stabilize ng transmission grids. Sa September billing period, bumaba ang ancillary services rate sa 1.70% o 0.65 centavos per kilowatt hour at ang transmission wheeling rate sa 84 o 0.84% o 59 centavos per kilowatt hour. Taliwas ang pagbaba ng NGCP transmission rate sa ulat ng Manila Electric Company o Meralco nitong Lunes. Natataas ang transmission charges sa mas mataas na higher power rate para sa buwan ng Oktubre. Paliwanag ni NGCP Assistant Vice President at Head of Public Relations Department Cynthia Alabanza, walang nakukuha ang NGCP sa ancillary services dahil tapos na ang koleksyon nila mula sa fee na ito para sa kasalukuyang taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bagamat mas bababa sa 2% ang insurance penetration ng Pilipinas, nagpahayag ng kumpiyansa ang opisyal ng digital-only insurance firm Singlife Philippines at umaasa itong gaganda ang numero dahil sa affordability at digital access options. Sa isang panayam sa paglulunsad ng Singlife Insurance microsite sa pakikipagtulungan sa Asia United Bank o AUB, sinabi ni Singlife Philippines Chief Executive Officer Lester Cruz na kinakailangang itaas pa ng mga stakeholder ang insurance penetration rate. Ani Cruz, wala silang target number ng kliyente sa AUB Electronic Wallets o e-wallets, Hello Money at Hello Pag-ibig, ngunit ikatutuwa nila kung halos sa 3 hanggang 5% ng bangko o halos mga 7 milyon na mga client ang mag-avail ng insurance products sa katapusan ng 2025. Naniniwala si Cruz na maaaring itulak ng affordability, convenience at value ang insurance penetration rate. Dagdag ni Cruz, bentahe ang pagiging digital-only insurance company nila dahil mas madali na sa mga tao ngayon ang paggamit ng mobile phones para mag-access ng mga produkto at serbisyo anumang oras. Nakatutulong din aniya ang education at information campaign sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga aktibidad tulad ng bridal fairs upang ipakilala at ipaunawa sa mga tao ang kahalagahan ng insurance. Sinabi ni Cruz na karamihan sa kanilang mga kliyente ay nasa mid-20s hanggang early 30s dahil mas madali para sa mga batang henerasyon ang digital o new solutions, ngunit hinihikayat din nila ang mas maraming kliyente sa edad na 30 years old at higit pa. Dagdag nito, nakikipagtulungan ng kompanya at ang insurance sector sa Insurance Commission o IC upang maabot ang ibang Pilipino sa lalong madaling panahon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. As of October 16, 2025, narito naman po ang palitan ng piso kontra sa ibang mga salapi. Ang United States dollar ay nasa 58 pesos 7 centavos, Japan yen 38 centavos, Singapore dollar 44 pesos 81 centavos, South Korea won 4 centavos, China yuan 8 pesos 15 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 47 centavos, United Kingdom pound 77 pesos 80 centavos, European Monetary Union euro 67 pesos 62 centavos, Canada dollar 41 pesos 35 centavos at Saudi Arabia rial 15 pesos 48 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito po si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan po ang ating balitang pampalakasan hatid ni Leo Magpayo makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email.
Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Nakakuha na din ng panalo ang Barangay Ginebra San Miguel sa PBA 50th Season Philippine Cup pagkaraang manalo kontra TNT 92-77 sa larong ginanap sa Smart Araneta Coliseum nitong Miyerkules. Pinangunahan ni Japeth Aguilar ang Ginebra sa nalikom nitong 17 puntos galing sa 8 of 12 shooting, kasama pa ang 10 rebounds habang nagambag si RJ Abarrientos ng 14 na markers. Nagposte din si Troy Rosario ng double-double na may 13 markers at 13 boards. 3 Gin Kings pa ang nakagawa ng double digits, sina Scotty Thompson, Stephen Holt at Norbert Torres na kapwa ay nagtapos ng may 10 puntos bawat isa. Nasayang naman ang 17 puntos ni Simon Enciso para sa TNT na lahat ay nagawa niya sa fourth quarter. Tanging si Kevin Ferrer lamang ang isa pang nakagawa ng double digits para sa tropang 5G na may 11 puntos. Dahil sa panalo, tabla na ang Ginebra at TNT sa team standings na may kaparehong 1-1 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ng University of Santo Tomas Growling Tigers ang kanilang ikatlong magkakasunod na panalo pagkatapos nilang talunin ang Far Eastern University Tamaraos 92-80 sa unang round ng UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Mall of Asia Arena nitong Miyerkules. Impresibo ang performance ni Kyle Paranada na nanguna sa opensa ng UST na may 19 na puntos mula sa 7 of 8 shooting habang sina Nick Cabanyero at Jello Crisostomo ay nagdagdag ng tig 14 na puntos. Nakagawa naman ng double-double si Colin Sacoe sa nalikom nitong 12 puntos at 11 rebounds habang nagambag si Fourth Sky Padrigao ng 11 markers para sa Tigers na gumanda ang record sa 5-1. Nanguna naman si John Ray Pasaol para sa FEU na nagtapos na may game high na 22 puntos kasama pa ang 5 rebounds at 8 assists habang nakagawa naman ng double-double si Mo Konate na may 19 na puntos at 11 rebounds, sahog pa ang 3 steals at 4 na tapal, subalit bagsak naman ang record ng Tamaraos sa 1-5. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ng defending champion National University ang twice-to-beat advantage sa quarterfinals ng 2025 Shakey's Super League o SSL Preseason Unity Cup second round nitong Miyerkules. Inangkin ng Lady Bulldogs ang bonus salamat sa 25-22, 25-17 at 25-17 sweep kontra Ateneo Blue Eagles sa larong ginanap sa San Andres Gym sa Maynila. Dahil sa panalo, napaganda ng NU ang kanilang record sa Pool E, tangan ang 3-0 baraha. Makakaharap ng Lady Bulldogs ang 4th ranked squad ng Pool F sa crossover quarterfinals. Nagsani-puwersa sina Chams Maaya at Jocelyn Salazar para pangunahan ang Lady Bulldogs na nagtapos na may tig 10 puntos. Samantala, nagbalik aksyon si Shaina Nitura pagkatapos ng 2 larong pahinga para magtapos na may 22 puntos at akayin ang Adamson University lagpas sa University of the Philippines 25-20, 25-22 at 25-23 at kunin din ang insentibo sa Pool E. Nakuha ni Nitura ang 21 sa kanyang puntos mula sa kills at nagdagdag pa ng 9 na excellent receptions
para sa Lady Falcons. Nagdagdag naman si Frances Mordi ng 10 markers at nagbigay ng 6 na puntos si Loris Tudao para sa Adamson na sinara ang round na may 2-1 kartada at ngayon makakatapat ang number 3 seed sa Pool F. Dalawang magkakasunod na talo naman ang nakuha ng Fighting Maroons pagkatapos i-sweep ang unang round. Nakapagtala si Kian Olango ng may 9 na puntos habang sina Yesha Noceja at Kashay Dongalio ay nagtapos na may tig 7 puntos bawat isa para sa UP. Magtatapat naman ang Fighting Maroons at Blue Eagles sa Biyernes para madetermina ang quarterfinal seeding. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagkaroon ng pagkakataon ang 19 anyos na si AJ Manas para makalaro ang mga alamat sa bilyar sa oras na sumabak ito sa ikalawang edisyon ng Reyes Cup. Kabilang ang teenager sa Team Asia sa nasabing kompetisyon na pinangalanan kay Filipino pool icon Efren Bata Reyes. Bilang parte ng Team Asia, maglalaro si Manas kasama si two-time World Pool Champion Carlo Biado, United Kingdom Open at Florida Open Champion Aloysius Yap, Vietnamese Pool Champion Dong Koc Huang at dating Hanoi Open Champion Johan Chua. Sinabi ni Manas na hindi niya inaasahan na mapipili siya ni Team Asia non-playing captain Francisco Django Bustamante. Nagpahiwatig naman ng kumpiyansa kay Manas si Bustamante na isa ring alamat sa Philippine Pool. Binigyan din naman ni Biado ang pagkakaroon ng nakababatang player sa Team Asia at sinabing isang future world champion si Manas. Nangako naman ang 19 anyos na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya kontra Team Rest of the World na kinabibilangan ng mga pool icons na sina Fedor Gorst, Jason Shaw at non-playing captain Jeremy Jones. Umaasa naman si Manas na ang kanyang pagsama sa Reyes Cup ay makakatulong sa kanya ng pangmatagalan dahil siya ay sinasabing isang billiards prodigy ng Pilipinas. Gaganapin ang Reyes Cup sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila ngayong Oktubre 16 hanggang 19. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nagpakawala si Lance Nitura ng kanyang season high performance para pangunahan ang defending champion University of Perpetual Health System Delta at takasan ng letran 70-68 sa NCAA Season 101 Juniors Basketball Tournament na sa larong ginanap sa Phil-Oil Eco-Oil Center nitong Miyerkules. Sumabog ang Perpetual Team Captain ng 21 puntos kasama pa ang 6 na rebounds, 2 assists, 1 steal at 1 tapal para tulungan ang Junior Altas na hintuin ang dalawang magkakasunod na pagkatalo at pagandahin ang kanilang record sa 3-2 sa Group A. Nagambag naman si Don Rosales ng 10 puntos, 3 rebounds at 1 assist, habang sina Lord Dulanas at Ezekiel Zamoras ay nakagawa ng tig 8 puntos kung saan si Dulanas ay nakakuha din ng 8 boards. Nanguna naman si Nathan Egea sa panig ng letran kung saan nakalikom ito ng 20 puntos, 7 rebounds at 3 assists habang nagtapos si Miko Pascual na may 11 markers, 6 na boards at 3 assists. Bumagsak naman sa 3-2 ang record ng Squires sa Group B. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihatid sa inyo ni Mama JT. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo,
Yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang radyada ng ating mga chika. Nagbigay ng pahayag si Daniel Padilla hinggil sa estado ng kanyang love life sa season finale ng episode ng RUG ng TFC, kung saan direkta siyang tinanong kung may jowa na ba ito. At hindi nga dinerecho ni Daniel ang tanong o direktang sinagot ni Daniel ang tanong na yan at ibinaling niya ito sa pag-imbita sa mga kasama niya na kumain na muna. Anya, lalabas din ang naturang impormasyon. Ipinahiwatig niya na ayaw niyang i-pressure o gawing masyadong showbiz ang kanyang personal na buhay at hiniling na huwag na silang kulitin muna. Ang pahayag niya ay nauugnay sa mga usap-usapan na magjowa na sila ng kanyang kapwa star sa incognito na si Kayla Estrada. Madalas na silang naispatan na magkasama at naniniwala ang marami na may something sa pagitan nilang dalawa, bagamat ayaw pa raw nilang ilantad ito sa publiko. Gayunpaman, tiniyak ni Daniel na masaya siya ngayon sabay pagbanggit sa matagumpay niyang concert at ng pagtanggap niya ng award sa Korea. Nais rin ng aktor na makapag-travel pa upang ma-experience ang paglalakbay ng hindi minamadali at para mas pahalagahan ang mga bagay-bagay. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Opisyal ng international title holder ang dating sex bomb girl na si Sugar Mercado matapos siyang koronahan bilang Mrs. Universe Official 2025 sa isang pageant na ginanap sa Laguna. Sa kanyang Facebook post, ipinahayag ni Sugar ang kanyang labis na kasiyahan at pagtataka. Syempre, anya, hindi pa rin niya matanggap na nanalo ito at hindi niya inakala na magiging beauty queen siya. Bukod kay Sugar, pinarangalan din ng mga kandidata mula sa Bulgaria at Northern Australia bilang Mrs. Universe Official 2025 at Elite Mrs. Universe Official 2025 ayon sa pagkakasunod. Hindi lang corona ang nasungkit ni Sugar kundi mga special awards, kabilang dyan ang Best in Talent, National Costume at long gown. At binanggit din ni Sugar na posible pala ang tagumpay na iyon kung may tamang gabay. Bukod sa kanyang beauty queen title, makakasama rin si Sugar sa nalalapit na Sex Bomb Girls reunion concert sa Araneta Coliseum ngayong Desyembre 4. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At overtime na tayo sa ating mga chika for today. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Heto na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Bago po matapos ang ating programa, bigyan muna natin ng shoutout si Filipino Multicultural Society England o Ireland rather, President Hilda Arenas na isa sa mga naging resource person natin nitong Miyerkules sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Nabanggit kasi niya sa atin na siya ay bahagi ng e-magazine na Roots and Wings kung saan siya ay country editor for Ireland. Kanilang itinatampok sa naturang e-magazine ng kwento ng ating mga kababayang naninirahan at nagtatrabaho sa ibayong dagat na nagbibigay ng inspirasyon at motibasyon sa kapwa nilang overseas Filipinos. Tampok sa third quarter edition ng Roots and Wings ang isang eksklusibong panayam
kay Philippine Ambassador to Ireland, Daniel R. Espiritu, patungkol sa muling pagbubukas ng ating embahada sa Dublin matapos ang 13 taon. Maaaring basahin ang kabuuan ng panayam na ito sa pamagitan ng pagpunta sa issue.com. Yan po ay issuu.com. Hanapin at i-follow lamang ang official page ng Roots and Wings. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.